ka na mag-hesitant. Amen? Kaya yung service mo, di ba, huwag mo na itong ipagpabukas. Amen. Huwag mo na sabihin, bukas na lang ako atin ng Bible study. Bukas na lang ako ay pagod ako, bukas na lang ako online sa prayer meeting. Amen? So this is the time, di ba? Kaya huwag mo nang next Sunday. Why? Because death is unstoppable. Death is unavoidable and death is unpredictable. Amen? Kaya, kapatid, kaya habang nabubuhay tayo, ibigyan na natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Kaya ngayong kamatayan, hindi mo maiiwasan. Hindi mo mapipigilan. Tama po ba? At darating na hindi mo nalalaman. Amen. Amen? Kaya, pagyayabang din yung parang, sa church na tayo, hindi bukas na lang, di ba? Alam mo ba, nabuhay ka pa bukas? Di ba? Hindi po natin alam. Amen po ba? Amen. Kaya wala nang next time, wala nang bukas, kasi bukas baka patay na po tayo. Amen? That's a reality, di ba? Reality natin yan, hindi mo alam. Amen? Diba sinasabi nga natin, next year na lang ako magpapabautismo. Amen, darating yung bautismo. Magkakaroon tayo ng baptism next week po ba? Amen, so tara lang, magpabautismo na tayo. Amen, next year na lang ako kakanta. Next year na lang ako magkakaroon ng special number. Diba? Next year na lang ako mag-worship sa Panginoon. Ulitin ko, wala nang next time. Amen, wala nang next time. So hanggang nabubuhay po tayo, meron pa tayong oras, ibigay muna natin yung buhay natin sa Panginoon. Yes, tama po ba? May lakas ka pa na maglingkod, umawit sa Panginoon. Amen, ibigay mo na yung buong boses mo sa Panginoon. Amen. Kaya bakit? Hindi natin alam, baka mamayang gabi kunin ka na ng Panginoon. Kaya dapat maging prepared ka, kaya nga serving God leads to preparation. Amen. Diba? Did you know meron po, alam niyo po ba yung buhay sa Bible ng isang parable of the rich fool? Yeah. Amen. So buksan po natin dito. Ano po yung sabi ng parable of the rich fool siya? Luke chapter 20 verse 12. Sabi po dito, sabi niya dito, kaya nasabi niya sa kanyang sarili, di ba? Ito yun. Ano ang gagawin ko ngayon? Sabi niya. Wala na akong paglalagyan ng aking mga ari-arian. Amen. Alam ko na, sabi niya, nakapag-isip siya. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaking paglagyan. Sabi, doon ko ilalagay ang aking mga ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa sarili ko, amen, marami ka ng ipon, amen, para sa mahabang panahon at kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Tingnan yung character ng isang rich fool, amen? Di ba? Siya yung uri ng isang tao na prioridad niya ang kanyang sarili lamang. Amen? Sarili, umiikot ang kanyang mundo sa kayamanan, sa pera, amen? Kaya ang hindi niya nakikita, ang hindi niya alam, that night, sabi ng Panginoon, ngunit sinasabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito, babawian ka ng buhay. Amen. Kanino mo ngayon mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Sabi ng Panginoon, di ba? Alam niyo mga kapatid, nung binabasa ko ito, oo nga, no? Sabi ko, habang nabubuhay talaga ako, dapat maglingkod na ako. Bakit? Hindi pa ako prepared. Look, malilit pa yung anak ko. Malilit pa yung anak ko. Kailangan pa nila ng pag-aaral, hindi pa stable yung kaya hinahanda ako ng Panginoon. Hinahanda ako sa mga ganitong sitwasyon. Amen? Kaya nga kapatid, ngayon ka na maglingkod, ngayon ka na lumuhod, ngayon ka na umiyak, ngayon ka na magsisi, at ngayon ka na magtapat sa Panginoon. Amen. Amen? Huwag mo nang ipagpabukas. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang ipagpabukas. Amen? Tama. Ipagpabukas. Diba? Ito yun. Maraming mga tao talaga na hindi natin, kumbaga, pag i-invite natin, ay sis, di ba, alam ko meron kayong mga kaibigan, tama po ba? Pero hindi nyo kasama ngayon. Tama? Did you try na in-invite sila? Yes. Anong sabi? Bukas. Marami tayong mga kaibigan na talagang hindi pa nila alam. Pero darating ang panahon, kakailanganin mo ang Panginoon. Amen? Alam mo ba na yung darating na panahon na yun, kailangan mong Panginoon? Bakit? Ang sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 10,
every knee should bow in the name of Jesus, and every tongue will confess that Jesus is Lord. Amen. Kaya ngayon maraming mga tao masyadong mayayabang. Hindi nila alam, di ba? Di ba? May pera na sila, may kotse na sila, may trabaho sila, marami silang negosyo. Di ba? Marami pang ari-arian, amen. Malakas pa ang buhay nila, marami pang property, di ba? Maraming negosyo, hindi pa nalulugi. Amen? Pwede pa silang pumunta sa iba't ibang lugar, punta ng Japan, Amerika. Di ba? Pwede nilang ma-accumulate, ma-accommodate yung sarili nila, yung buhay nila. Pero kapag there will be a time, di ba, magkakasakit ka. There will be a time, manghihina ka. And there will be a time na tatawagin mo ang Panginoon. Amen. Amen? Kaya, God is leading us, kung baka nililid tayo sa tamang preparation. Amen. Nililid niya tayo sa ganitong sitwasyon. Amen. Para pag dumating yung time, alam niyo ba, kaya ang mga Kristiyano most of the time, ang akala nila blessed. Hindi lang puro blessing. Ang pagiging isang Christian. Amen. When I hear the sister's testimony, di ba, nagsiserve siya sa Panginoon, pero kinuha yung kanyang mahal sa buhay. That's on Wednesday, right? Diba? Pero ang nakita ko doon, na-visual ko doon, tignan mo tong sister na to, piniprepare siya. Alam niya, habang nandito siya sa Hong Kong, piniprepare siya ng Panginoon kasi darating yung panahon, mawawalan siya ng mahal sa buhay. Kung hindi ka prepared, maaring masaktan ka, maaring sisihin mo ang Panginoon na, Lord, bakit mo kinuha yung mahal ko sa buhay? Pero dahil naka-prepare yung heart niya, di ba? Yung trust niya sa Panginoon, may purpose ka pang, Lord. Amen. Do you have a purpose while you're preparing my heart? Amen? Preparing is the way to success. Amen. Diba? Sa mga pupunta ng church, hindi kayo pupunta ng church na nakachinelas, na nakapangbahay. You are preparing, right? Hinahanda po natin. And sa pag-prepare natin, meron tayong nakukuhang success. Amen. Sa mga nag-aaral, bakit ka nagre-review? You are preparing. Amen? Para makamit mo yung goal mo na ma-perfect mo yung score mo sa exam. Amen? Amen? Preparation of what? On the mistake. Dapat maging handa po tayo, maging prepared po tayo. Habang naglilingkod po tayo, hinahanda po tayo ng Panginoon sa mga mistake natin. Amen. Hinahanda po tayo ng Panginoon sa mga brokenness po natin. Amen. Hinahanda po tayo ng Panginoon sa hurts. Amen? At para dumating yung pagkakataon na yun, dumating yung time na yun, diba, you will rely on God. Amen. Diba, hindi ka masasaktan, hindi ka mahihirapan. Why? Because your heart, diba, naglingkod ka ng tapat sa Panginoon. Why? Because sabi sa Hebrew, chapter 9, verse 27, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Amen. Amen? Kaya nga, sabi ko nga, Lord, ihanda mo yung puso ko kasi physically hindi pa ako handa. Why? May pag-aaralin pa ako. May needs pa yung, kailangan pa makita yung daddy ko, yung daddy niya. Kailangan lumaki siya ng makilala niya ako at makilala niya ang Panginoon. Amen? So, sa season natin, sa lakbayin natin sa paglilingkod, merong mga obstacle ng preparation sa ating mga buhay. Amen? Meron tayong mga pinagdadaanan, di ba? Parang sa isang mag-asawa who promised to love one another. Alam niyo ba, yung preparation na sinasabi ko, this one is preparation for the eternity. Amen. Hinahanda ka ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Kaya nga sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Alam ng Panginoon, He prepared His Son. Amen? To redeem us. Amen? In that preparation, marami tayong isusurrender. Amen. Amen? You have been surrender everything to God. This is the right time to surrender it. Amen? Why? Pag sinabing surrender, meaning to say, binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, you are trusting God. Amen. Amen? Nagtitiwala ka even you don't know, kung hindi mo alam ang mangyayari. Diba? Hindi mo alam kung ano yung resulta. Amen? Magtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Kasi sasabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Sabi sa Proverbs, trusting the Lord is closely connected to fearing Him. Amen. When you trust the Lord, natatakot ka talaga
pala sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagsiserve natin sa Panginoon, nakikita ko ngayon, tingnan, nabibless talaga ako sa mga workers ng Panginoon dito sa Hong Kong. Kasi in spite na nagtatrabaho sila, meron pa talagang andun yung heart nila to serve. Di ba, kung mga Monday to Saturday, trabaho, pagdating ng Sunday, serving pa rin. Di ba? Nakaka-bless kasi nga yung heart ng mga taga Hong Kong, grabe. Kaya, super blessed. Kaya, kasakala siya, hawak nila yung oras nila. Pero, pagdating ng Sunday, halos hindi pa sila umatin. Halos pilitin pa sila. Sometimes, maraming ganun sa Pilipinas. Hawak natin yung oras nila. Pero pagdating ng Sunday service, hindi sila maka-attend. Hindi sila makasimba. Di ba? Hindi sila makapagbigay ng papuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, nabibless ako. Sabi ko, Panginoon, Lord, buti na lang. Sabi ko, nakatanggap ako sa Panginoon. Kasi nakikita ko yung plano niya. Nakikita ko yung kalooban niya. Navi-visualize ko, grabe yung plano ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Kaya yung mga kapatid na dumadaan sa trials, that's how, ganun yung work ng Panginoon. Kaya, piniprepare niya tayo. Minumold niya tayo, pinapatibay niya tayo. Amen. Why? Because you are serving God. Amen. When you serve God, hindi lang puro blessing, darating talaga, masasaktan ka. Darating talaga, magkakaroon ka ng brokenness. Darating talaga sa buhay mo, mamamatayan ka ng pamilya. Amen. Pero sa pag-continue ng journey natin sa paglilingkod, di ba? God is preparing us. Tama po ba? Piniprepare niya tayo. Kaya kapatid, kung meron man na kinukonvict sa inyo right now this morning, lapitan niyo yung pamilya niyo. Tawagan niyo yung mahal niyo sa buhay. Kung meron pang hatred, galit sa mahal niyo sa buhay, or wala pang forgiveness, this is the time. Yeah, amen. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi mo masabi sa mahal mo sa buhay na pinapatawad na kita. Mahal na mahal kita. Diba? Kaya nga, habang naglilingkod po tayo, ito na yung right time. This is the right time to step up, sabihin natin, or sa mahal natin sa buhay, o sa mga kaibigan natin, na ang Panginoon andyan. Kaya magbalik loob na sa Panginoon. Ibigay na natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya yung paglilingkod natin talaga, it's very important eh. Amen. Diba? Kasi, hindi alam na aligid sa ating kaalaman, hindi tayo bumabata. Amen. Physically, tama po ba? Pero yung face natin talagang batang-bata. Yan ang nalingkod ng Panginoon. Diba? Diba? Age, hindi yung age natin eh, diba? Diba? Age is just a number, tama yun, diba? Kaya yung paglilingkod natin, yung heart natin, still young. Yes. Diba? Kung sinasabi sa edad mo, magsonglit ka, magdance ka, why not? Amen. Kung sinasabi ng puso mo, ay kulang ang ushering ha. Diba? Yun ang leading. Mag-a-usher ako umaga. Amen? Parang nililit sa'yo ng Panginoon. Magpagamit ka. Amen. Amen? This is the right time na mag-ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon, yung service mo sa Panginoon. Kasi sabi binasa ko kanina, grabe yung service ng Panginoon sa atin. Amen? Nung nagkakasakit ka, tinignan ka niya, pinagaling ka niya. Amen? Binigyan ka niya ng damit. Dinamitan ka niya. Amen? So this is the right time ibalik sa Panginoon. Diba yung service ng goodness niya sa atin? At the beginning, yung service niya, He gave His life to us. That is the good service to redeem us in our sin. Amen? Yung Panginoon talaga, pag ibibigay natin yung buong buhay natin, kumbaga isip natin siya, diba, makikita natin yung plano niya. Malalaman natin, ito pala yung kalooban ng Panginoon. Kaya mo ako dinala dito sa Hong Kong para makareceive ng salita, makareceive ng salvation, para maabot ko ang aking mga pamilya. Amen. Para maabot ko yung mga kaibigan ko. Hindi lang yon. Kaya mo ako dinala sa Hong Kong dito, sa Taiwan, sa Hong Kong, Taiwan, ano ba yan? Sa Hong Kong, kasi parehas lang yung salita eh. Amen. So yun, dito sa Hong Kong, tinanggap ko ang Panginoon para patawarin ko sila. Yes, amen. Yung preparation ng Panginoon, di ba? Grabe yung preparation ng Panginoon. Di mo alam, dito pala tayo nililid. Ito pala yung leading ng Holy Spirit. Amen. Dito natin makikita. Kaya nga habang umaattend tayo ng church, umaattend tayo ng mga gawain,
we pray about our spiritual understanding na maunawaan natin yung salita niya. Amen. Na kapag attend mo, hindi mo lang pinakinggan dito, ilalabas mo dito. Kapag attend mo sa church, when you go out there, iba yung personality mo. Di ba? Pag nandito ka sa church, talagang maglilingkod. Pero paglabas mo, hindi ganun eh. Pag service mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo, mapalabas ka man dyan. Amen. Still ganun pa rin. Why? Alam niyo ba, ang Panginoon, paglabas niyo dyan, andyan, naghihintay. Oh. Handa ba kayo harapin? Oh. Paglabas niyo dyan, andyan yung mga offer niya. Yung mga pinapain niya sa'yo. Kung kakagatin mo yun, nasa sa'yo yan. Diba? Kaya nga, andito tayo, piniprepare tayo na paglabas mo dyan, meron kang mga sandata, shield of faith. Amen. Breastplate, meron kang sandals of faith. Diba? Yung faith natin talaga, meron tayong armor, meron tayong sandata. Diba? At hindi lingid sa lingid sa salita ng Panginoon. Tayo nakakaranas ng pagsubok. Tama po ba? Amen. Even the man of God, the character in the Bible, di ba? Nagkaroon ng mga trials. King David. Sino si King David, di ba? Nagkaroon ng trials. Amen. Lahat ng Moises, nagkaroon ng mga trials. Lahat sila character. Kaya hindi rin lingid sa ating kaalaman tayo, magkakaroon tayo ng mga pagsubok. Magkakaroon tayo ng mga different kinds of pagsubok natin sa buhay. Kaya nga sabi ko, dapat paglabas mo dyan, handa ka. Amen. Handa ka na pagbuka mo dyan, namigay! Wow! Lumayo ka! Lumayo ka sa taas! Hindi pa nagsasalintay, lumalayo na eh. Diba? Ganun yung power of the Holy Spirit. Ganun yung power ng Panginoon. He will protect you. Amen. Iingatan ka ng Panginoon. Sino po ang nabibless na umagang ito? Amen. Parang ayaw na ako magsalita. Ang ingay ni Brother Jordan. Sabi niyo, parang hyper na hyper. Pero ganun talaga po tayo. Sa Kalasyaw po kasi, kailangan po natin ng boses. Kailangan po natin ng loud boses. Pero nga dito, naramdaman ko yung heart. So much calm. Lord, kalmahan mo ako. Pero ganito talaga ako pag nagsishare, medyo galit. Pero hindi ako galit. Ito yung times ko kasi pag nagsishare ako, hindi ako pag medyo sumigaw ako, yung mga nakikinig, Tama. diba? Kaya kailangan natin ng pampagising. Yes. Amen. Pero sa mukha ko palang gising na kayo. Amen. Ganun ang Panginoon, kapag naglilingkod tayo, pinapagwapo, ganda niya tayo. Amen. Hindi niya tayo pinapabayaan. Tama mo ba? Kaya sa paglilingkod po natin, ano pong oras ang natin dito? Ay, sige po, kasi baka na... Dalawang oras. Maybe sige po. Kaya nga po kaya nga nag-share si Pastor Rani nung Sunday, sabi nga sa 2 Corinthians 13 verse 14, may the grace of the Lord Jesus Christ, diba? And the love of God and the fellowship of the Holy Spirit with you all. Kumbaga, when we are here, nakikipagkaibigan tayo sa banal na Espiritu. Amen. When we are here, diba, the Holy Spirit, the atmosphere, diba, andito. Hindi niya tayo iniiwan. Amen. Ang Holy Spirit is para siyang eagle. Agila. Yan ang tulad ng isang agila. Ang agila, ang nest niya, hindi yan lumalayo. Iniikutan niya lang yung pugad niya. Amen. Iniikutan niya. Every time, ganun lang yung rotation ng kanyang buhay. Ang agila. Ganun ang trabaho ng Holy Spirit. Kahit saan ka mga paroon, kahit sa pumunta ka sa CR, kahit saan ka mong lugar na maparoon, diba? Andyan siya nakabantay. Amen. Binabantayan niya po tayo. Amen. Kaya kapag mayroong conviction, dumarating, parang mali yung sinasabi ko That's the work of the Holy Spirit. Binabantayan po tayo. Andoon siya sa paligid natin. Minamatsagan niya tayo, binabantayan niya tayo. Kaya pag dumating sa point na magkakaroon ng trials, di ba? Ang Holy Spirit, He comfort us. Merong revelation, meron tayong, Panginoon, Lord, naaalala mo.
Kasi nga, naging kaibigan mo ang Holy Spirit. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. That's the thing na sa mga Kristiyano, meron tayong sandata. Amen. Every time na lang talaga ako, ito yung pinaka-the best sa akin eh. Kasi paglabas ko dyan, ang daming temptation. Di ba? Ay, pogi. Gumagano yung mga, ay, pogi. Kaya ko na, Lord, in Jesus' name. May asama na ako. Diba? Huwag ako. Pero kabutihan yung kahit artista pa yan, di ko papatulan. Kahit siya yung pinaka 100 sexy sa buong mundo, kay Divina pa rin ako. Diba? That is the service of the Lord. May pagmamahal. Amen. Every time you do something, diba? May gagawin ka, may pagmamahal. Diba? While you're serving God, diba? Yun po yung nakikita ko nung nagsiserve ako sa Panginoon. Iniisa niyang alisin yung mga anger, yung pride. Amen? Iniisa niyang alisin yun, yung hindi ka marunong magpatawad. Hindi, pinapatawad na kita po. Amen. Sabi ko, asawa, pinapatawad na kita. Suyuin mo ako mamaya. Sige, bis pa konti pa. Ganon. Diba? May forgiveness sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga, humanda po tayo. Sabihin niya katabi mo, humanda ka! Humanda ka! Alam mo gusto why? Bakit? God will prepare you something. Amen? God will prepare you something. Listen to this. God will prepare you something. Prepare you something. Yes. Declare mo to kasi nakita ko may hihanda ang Panginoon sa'yo. This day, may hinahanda ang Panginoon sa'yo. And you must be ready of it. Amen. Maging ready ka. Hindi natin, it's either blessing, sabi ko it's either trials, pero you must be prepared. Amen. And this morning, pwede po tayong tumayo kasi may nililid ang Panginoon.